Hello guys! Ah, may i-share lang po ako sa inyo kung paano kami gusto ko lang ma-inspired yung iba na wag mawalan ng pag-asa na mangarap. Kasi yung pangarap natin ay walang walang bayad ba kumbaga. Libre ang mangarap, kaya mangarap tayo para sa ating kinabukasan, lalo na sa ating mga anak na magkakaroon sila ng magandang bukas. Kaya ipuplex ko sa inyo kung paano kami nagkakaroon ng mini groceries. Hindi naman kalakihan yung groceries namin. Ano lang, yung katamtaman lang na talaga mabubuhay kami. At ito na siya. Sorry, umuubo talaga ako. Guys, gusto ko lang mag-i-inspire ng iba ba, hindi naman nagmamayabang, kundi i-inspired yung mga manunood ba na sumasubaybay sa akin. Kung meron man, meron talagang nanonood kahit konti, pero gusto ko lang kayong i-inspired kung paano kami nagkakaroon from zero to ngayon up to now. Kaya libre namang mag-share kung paano tayo nagkakaroon ng mini groceries. Kaya ito na, umpisahan ko na itong mini groceries namin. Sa umpisa, nagkakalaga lang talaga yung namin na puhunan, 4,000. Totoo po yung narinig nyo, 4,000 guys. So, matuturing ko itong nagkakaroon kami ng ganitong sari-sari store sa lang namin na puhunan na 4,000. Ganito po yung nangyari. Yung kapatid kong babae, siya yung pinakaunang sari-sari store. Tapos hindi inaasahan na nagkakasakit siya ng cancer, kailangan operahan. Kaya ganito yung nangyari, pina-assume niya yun sa amin. Siyempre assume yun, babayaran mo yung yung halaga kung magkano mang ina-assume mo. So binabayaran namin lahat yung in-assume namin sa kanya ng hulug-hulugan. Buti nga mabait yung kapatid namin, kasi pumapayag pa siya na sa sitwasyon niya pumapayag siya na hulug-hulugan lang namin yung pag-a-assume namin. So hinulug-hulugan namin guys yung halaga ng sari-sari na 88,000. Tapos yung building inassume din namin. Kaya yun, lahat na nabayaran namin sa kanya, mga 130 plus something thousand. Kaya yun. So siyempre yung ina-assume binabayaran talaga. Kaya yung na-share lang namin na capital, yung 4,000 lang talaga yung namin na-share. So ganito na siya kalaki. Dati yung nito, yung una naming building yung made of wood lang talaga. Ngayon concrete na siya. Public market to guys dito sa amin. So we're happy talaga na nagkaroon kami ng sari-sari store sa pamamagitan ng aming kapatid na babae. So thankful kami sa kanya, at saka laking pasalamat namin sa kanya na kami yung napili niyang masyum sa kanyang sari-sari store. Kaya ito na siya ngayon. So gusto ko lang i-share sa inyo talaga guys na habang buhay tayo, meron talagang pag-asa. Mangarap lang tayo, magtiyaga, basta libreng mangarap. At saka i-share din po sa inyo
na dati nung nag-pandemic, talaga, down na down kami. Kasi, nung time na yon yung anak ko, maliit pa, tapos pinagbabawalan kaming bumiyahe papunta sa store. Naharangan kami ng mga pulis kasi bawal magdala ng baby. Kaya no choice ako kundi alagaan yung baby ko, manatili sa bahay. At saka yung husband ko lang yung nagtitinda dito sa store namin. Ito namang husband ko, wala naman siyang background kung paano mag-handle ng sari-sari store. So, ang nangyari guys, na-bankruptcy kami. After 3 months na nanatili ako sa bahay, pagka July, parang pwede nang magdala ng bata, bumiyahe papunta sa store. Laki ang gulat ko talaga guys nung nakita ko yung naming tindahan na, naku, parang inimbentaryo ko nga 20,000 na lang. Tapos yung hawak kong pera 8,000 na lang. Kaya nadismaya talaga ako guys. Hindi ko naman masisi yung husband ko kasi nangyari na Kaya yun, na lang, nag-isip ako kung paano ko maibalik yung sari-sari store namin. Alam nyo guys, sobrang ako nun, parang depressed ako kasi hindi ko alam kung paano ko iaangat ulit kasi wala na kaming choice kundi sa ganitong pamamaraan talaga ng panghanap buhay ang inaano namin sa pangkabuhayan namin pang araw-araw. Kaya naiyak ako sa tago ba, umiyak ako ng patago. Kaya isang gabi ko pinag-iisipan kung anong gagawin ko. Kaya kung maghanap ka ng trabaho, wala na talagang sa amin tumatanggap kasi line of 40s na ako, tapos yung asawa ko line of 50s na. Meron man yung lang na trabaho, pinag-isipan ko talaga kung ituloy ko ba yung pag ninegosyo namin. Kaya sorry guys, iniisip ko talaga na ayun, buti sana kung yung may galing sa gobyerno ba na kung sino man yung na-bankrupt, tutulungan nilang maitayo ulit yung panghanap buhay, pangkabuhayan ba. Pero walang nag-alok sa amin Kaya naisipan ko na maghiram sa bangko. Humiram sa bangko ba. Kaya yun, umutang ako sa bangko ng pera. Hindi ko na lang sabihin kung magkano, basta humiram ako sa bangko para maitayo ko ulit itong negosyo na to. Kaya sa awa ng Diyos, dahan-dahan naman nawala na yung pandemic. Araw-araw na kaming pumapasok sa store kasi hands-on. Pagdating talaga sa pagtitinda, hands-on talaga ako guys. Ako talaga yung mahawak ng pagtitinda. Tapos alam nyo guys, mag-umpisang lumalaki na yung anak ko. Dati nung kapapanganak ko lang, may kasama kami sa tindahan na nagtitindira. Pero sa tingin ko, nakita ko naman na kaya ko nang magtitinda. Kaya yun, naisipan naming mag-asawa na kami lang kasi hindi pa naman nag-aaral yung anak ko. Tapos nung nag-aaral na yung anak ko, pandemic naman, nasa bahay lang kasi nagmumudyo lang siya. Kaya yun, kami lang dalawa ng anak ko. Binibigyan namin ng time yung anak ko para sa pag aaral niya sa module tuwing gabi. Kaya nag-aaral kami sa gabi. Minsan sa store, binibigyan ko siya ng time para mag-aral kami doon ng module. Kasi minsan pag uwi kami dito sa bahay, natutulog na siya. Kaya yun, hindi rin namin pinapabayaan yung pag-aaral ng anak ko.
Tapos sa umaga, lalaba yung husband ko. Ako naman nagluluto para makakain kami ng pati dito sa tindahan. Nagluluto din ako tuwing tanghali kasi gusto ko talaga yung kami talaga yung nagluluto ng aming mga pagkain, kasi pag bumibili lang tayo sa labas parang hindi hindi ko talaga bet ba na yung bibili na sa labas. Gusto ko talaga ako yung nagluluto. Kaya happy naman ako na kahit sa kami lang na naman na okay lang naman yung namin. Kaya lang yung husband ko hindi na gaano makakatulong sa akin kasi bawal na sa kanyang magkakarga ng mga mabibigat. Lang siya, yung mga magagaan lang na pinapagawa ko sa kanya. Tapos ngayon siya na yung nag-aalaga ng anak namin, naghahatid sundo sa school, sinasamahan niya doon, maghapon sila doon. Babalik lang sila dito sa store, hapon na susunduin ako. Kaya yun, okay lang naman sa akin na ako lang yung nagtitinda ba, kasi pag gusto mo yung ginagawa mo okay lang talaga, magaan lang yung flow ba, na gusto mo yung ginagawa